Ephesians chapter 2 verses 19 to 20. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as a chief cornerstone. Sa Tagalog po ay sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan, tulad ng isang gusali. Kayo itinayo sa pondasyong inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin araw sa ating daily devotion ay ang apostle. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay there are no more apostolic office today. Ang position po ng apostol tulad ng nakita natin sa mga unang tagasunod ng ating Panginoong Kristo o sa mga 12 disciples po ng ating Panginoong Kristo ay hindi na umiiral sa kasulukuyang panahon. Sa talata pong ito, sinasabi ni Apostol Pablo na yung simbahan ay itinayo sa pundasyon ng mga apostol at propeta. Ibig sabihin po, yung mga apostol kasama yung mga propeta ay may natatanging papel sa pagbuo at pagtuturo ng unang iglesia o ng unang simbahan ng ating Panginoong Kristo. Sila po ay mga ginamit ng ating Panginoon Diyos upang magtatag ng katuruan at magbigay ng mga gabay na naging batayan ng pananampalataya. Dahil natapos na yung kanilang misyon na pagpapalaganap ng Ebanghelyo o ng Gospel at yung pagsulat ng mga kasulatan na bahagi ng banal na aklat o Biblia, itinuturing na ng karamihan ng mga theologists na yung opisina o office ng apostol ay natapos na. Ang mga kasalukuyang leader po ng simbahan tulad po ng mga pastor o obispo ay mga ibang papel, may iba po silang papel o separate business o mission. Hindi na itinuturing na may parehong authority o katungkulan tulad ng mga original na apostol o propeta. Ang papayag po na no more apostolic office today ay isang paraan ng paglilinaw na natatanging papel ng mga apostol at propeta bilang ang mga tagapaghatid ng bagong pahayag mula sa ating Panginoon Diyos ay natapos na noong unang panahon o unang panahon pa lamang nila. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the apostles and prophets teachings are the foundation of the church. Ang mga turo po at katuruan ng mga apostol at ng mga propeta ay naging pangunahing pundasyon o batayan sa pagbuo ng Iglesia ni Cristo o ng Church of Christ, simbahan po ng ating Panginoong Kristo. Ayon po kay Apostol Pablo, ang simbahan ay nakatayo at lumago batay sa mga turo ng mga apostol at propeta na may layuning ipahayag ang kalooban ng ating Panginoon Diyos at magturo ng tamang pananampalataya. Yung mga apostol po na direktang itinawag at itinuro ng ating Panginoong Kristo at saka yung mga propeta na may partikular na gawain sa pagpapahayag ng mensahe ng ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng mga turo na naging gabay sa unang iglesia. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the apostles are witnesses of Christ. Ang mga apostol po ay mga saksi sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. So, meron pong criteria para tawagin kang apostol o para ituring kang apostol. Dapat ikaw ay disciple o dinisipulo ng ating Panginoong Kristo o dinisipulo ng mga disipulo niya ng 12 disciples para tawagin kang apostol. At dapat din nandun ka o nakita mo naging witness ka sa pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Bilang mga direktang tagasunod po ng ating Panginoong Kristo, sila po ay nakasaksi sa mga mahalagang kaganapan ng ating sa buhay ng ating Panginoong Kristo, tulad ng kanyang mga himala, pagtuturo at yung kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ang kanilang pagiging saksi po ng mga apostol ay hindi lamang tumutukoy sa pagiging mga eyewitnesses o nakakita, kundi pati na rin sa kanilang pagiging tagapagdala ng mensahe ng gospel o ng ebanghelyo o sa ating ngayon ay ang mabuting balita. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.